balita sa radyo natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo natin FM Cotabato City. Radyo natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo natin FM Cotabato City sa proud member of the KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga orasan ng oras sa buong kapuluan alas 7 ng umaga. Magandang umaga Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo natin Balita. Ngayon ay araw ng Friday, ika-31 sa buwan ng Hulyo 2026. Kalabing pito sa buwan ng Shafar 1448 sa Islamic Hijra Calendar. Sa langalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license sa Base CTR SRPB Jawarila at sa aming news head Miss Naronoy sa Mamintal Kusin at sa aming mga media technician Sir Arturo Dumaran at Sir Pelayo Dudong Humaon sa pangunguna ni Sir Joseph Dasilio. 20 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na inahatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali. At hatid din sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. Hatid din sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or MOLIBARM sa pamahala ni Minister Dato Muslimen G. Sema. At hatid din sa inyo na MP Attorney Omar Yasser Sema. At also hatid sa inyo ng Amaya Beach Resort na matatagpuan sa may Dato Udin Sinsuata or sa may Kusyong Dato Udin Sinsuata, Maguindanao del Norte. At hatid din sa inyo ni Municipal Councilor ng Dato Udin Sinsuata, Teodoro Ted Moinget. Apat na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuhan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon. Ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurauf Imakakua. Katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa muro. Base sa inilabasan ng Pag-asa, ang localized thunderstorm ang nakakaapekto sa buong rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Asaang bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Posible ang pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Sumikat ang araw kanina alas 5:36 ng umaga at lulubog alas 6:03 ng hapon. At ang ating temperatura ngayong araw ng Friday ay nasa 33 degrees Celsius hanggang 24 degrees Celsius. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay nihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurauf Imakakua. Katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa muro.
Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan, 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at para sa ating pangunang balita. Bilang pagpapakita ng malasakit sa kalikasan, nagpasya ang Bangsamoro Alliance for BAPA, Bangsamoro Party, na i-recycle ang kanilang mga naunang campaign posters upang magamit muli sa kasalukuyang kampanya. Ayon pa sa grupo, ang hakbang ay bahagi ng kanilang pagsusulong ng responsableng paggamit ng mga materialis at pangangalaga sa kapaligiran. Kasabay nito, binati rin ng BAPA ang mga Iranon units ng MNLF at ang BAPA Linsay Smith unit sa kanilang pagiging malikhain at madiskarte sa pagsuporta sa advokasya ng nasabing grupo. Pinalalahanan din ng BAPA o BAPA Party ang publiko na sila ang number 2 sa baluta sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Election habang isinusulong ang mensaheng lahat kasali. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, nagsagawa ng magkahiwalay na koordinasyon na meeting ang Gender and Development or GAD team ng tanggapan ni BTF Deputy Floor Leader MP Attorney Suharto M. Ambuluto kahapon bilang paghahanda sa pagpapatupad ng legal awareness for community empowerment programa. Nakipagpulong ang GAD team kay Sultan Kudarat Administrator Sultan Banjo M. Mampon Alhaj kasama ang mga kinatawan ng GAD office ng lokal na pamahalaan. Nakipagpulong din sila kay Maguindanao del Norte Provincial Police Officer Director Police Colonel George D. Bagundol Jr. upang talakayin ang mga hakbang para sa matagumpay na implementasyon ng nasabing programa. Layunin na inisyatiba na palawakin ang kaalaman ng mga mamamayan tungkol sa kanilang mga legal na karapatan at mapalakas ang akses sa hustisya sa 4 na munisipalidad ng Maguindanao del Norte at sa Cotabato City. Tatalakayin din sa programa ang mga isyu tulad ng karahasan laban sa kababaihan at kabataan, child marriage at mga hindi nariresolbang sigalot sa pamilya at komunidad. Sa isang banda, tinalakay rin ni Police Colonel Bagundol Jr. at ng GAD team ang mga posibleng programang pang-GAD at iba pang larangan ng pagtutulungan upang higit pang mapaigting ang gender responsive at community-based initiative sa Maguindanao del Norte Provincial Police Office. 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, opisyal ng inilunsad ng Ministry of Social Services and Development or MSSD BARM katuwang ang GCAS ang Bangsamoro Card sa ilalim ng Financial Assistance System Transformation o FAST Project. Ang aktibidad ay sinagawa kahapon sa may gymnasium ng Capitol Sultan Kudarat Maguindanao del Norte. Ang Bangsamoro Card ay nang magsisilbing beneficiary identification card at payment card na magpapadali sa ligtas at cashless na pamahagi ng pinansyal na ayuda kabilang na sa mga benepisyaryong walang smartphone. Layunin ng programa ng pabilisin ang distribusyon ng ayuda habang pinatitibay ang transparency at accountability sa pagpapatupad ng mga social protection program sa Bangsamoro Region. Saklaw ng Bangsamoro Card ang ilang pangunahing programa ng MSSD
katulad ng angat Bangsamoro Kabataan tungo sa karunungan or ABAKA program, Bangsamoro Sagip Kabuhayan, at Bangsamoro Critical Assistance to Indigent and Response to Emergency Situation or BCARES. Dinaluhan ang paglulunsad ng mga opisyal ng MSSD, GCAS sa Bangsamoro Government, mga kinatawan ng lokal na pamahalaan, development partners, mga benepisyaryo at mga membro ng media. Tampok din sa aktibidad ang demonstrasyon ng paggamit ng Bangsamoro Card at panayama sa mga pangunahing opisyal at mga benepisyaryo. Labing 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, tiniyak ng Komisyon on Election o COMELEC na nasa 95% ang kahandahan nito para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election na nakatakda sa September 14 na taong kasalukuyan. Ayon pa kay COMELEC Chairman George Garcia, natapos na ang pagprenta at verifikasyon ng mahigit 2.3 milyong opisyal or mahigit 2.3 milyong opisyal na baluta, habang agad ding napalitan ang mas mababa sa 1% depektibong baluta. Nakaimpake na rin ang mga baluta at iba pang eleksyon para pernalia para sa deployment sa unang linggo ng Agosto, kabilang ang mga vote counting machine. Sinabi rin ni Garcia na ang natitira na lamang sa kanilang paghahanda ay ang pagsasanay ng mga guro, special electoral boards at mga tauhana ng Philippine National Police na magsisilbi sa halalan. Sa isang banda, opisyal na nagsimula itong Huwebes o kahapon ang panahon ng kampanya para sa BERMM parliamentary election at magtatapos sa September 12. 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Nasawi ang 2 batang daycare na may edad na 4 at 5 matapos silang malunod sa isang septic tank na napuno ng tubig ulan sa Purok 10, Barangay Concepcion, Makilala, North Cotabato. Ayon kay Barangay Chairperson Ray Kayari, ang 2 bata na kanyang apo at pamangkin ay kararating lamang mula sa paaralan at naglalaro malapit sa septic tank habang dala ang kanilang mga lunchbox. Sa paunang investigasyon, pinaniniwala ang nadulas ang mga bata at nahulog sa bukas na septic tank. Agad na rumisponde ang mga residente matapos mapansin ang nasabing insidente. Subalit ang mga lunchbox lamang ang kanilang nakita lumutang sa tubig. Kalaunan ay na-recover ng mga responders ang 2 bata mula sa ilalim ng septic tank. 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitty,
may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa KidFree. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa KidFree, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bay, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangile ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakiog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan, Bapa? Kaadin nakatawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check-upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito ba, Bapa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daun kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko na magudasukal nalmo ko kando makele ko pa.
Mga pagali nami, mga pagkat nami. Mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata. Undo kompleto mga gamit nin. Naangay kano sa Glang Eye Care Clinic. Maton sa Balaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nila 0966-024-6066. Kano email ad nila glangacc@yahoo.com. Angay kano dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion, and Welfare. Mole and Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitty, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitty. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Hitama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa iba pa nating mga balita, formal lang inilunsad ang United Bangsamoro Justice Party kahapon ang kanilang kick-off caravan sa Bungo, Tawi-Tawi bilang hudyat ng pagsisimula ng kampanya para sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Elections. Dinaluhan ang karavana ng libo-libong membro at mga taga-suporta ng partido na nagtipon upang ipakita ang kanilang suporta at pagkakaisa. Nanguna sa aktibidad sina Attorney Chit Lim, party nominee ng UBGP, at Dr. Inda Sabal Mujahirun,
kandidato para sa Member of Parliament or MP ng unang distrito ng Tawi-Tawi. Sa kanilang naging mensahe, muling iginiita ng UBGP ang dayunin nitong isulong ang mabuting pamahala, kapayapaan at patuloy na pag-unlad sa Bangsamoro. Itinuturing ng partido ang kick-off caravana bilang simula ng kanilang kampanya at panawagan para sa pagkakaisa ng mamayan sa nalalapit na halalan. Ang Bangsamoro Parliamentary Election ay naasahang magiging mahalagang yugto sa pagpapatuloy ng demokratikong proseso at pamamahala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 27 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, na kinabang ang maraming residente ng bayan ng Dato Piang sa isinagawang medical mission ng pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao del Sur sa huling araw ng programa nitong Miyerkules. Nagkaloob ang Give Heart Medical Team ng iba't ibang serbisyong medikal, kabilang ang konsultasyon, pagsusuri ng mata, pagbunot ng ngipin at pagtutuli. Namahagi rin ang grupo ng mga salamin sa mata, bitamina at mga gamot para sa iba't ibang karamdaman. Bukod sa serbisyong medikal, nagsagawa rin ng libreng gupit at feeding program para sa mga dumalong residente. Naglaan din ng pagkain para sa mga benepisyaryo ng aktibidad. Dalawamput siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. At ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Bagua Lying Clinic na located at Kimpo, Bagua 2, Cotabato City. At hatid din sa inyo ng Glang Eye Care Clinic na matatagpuan sa May Sinsuat Avenue, Cotabato City. At para sa ating panghuling balita, 8 dating kasapi ng isang violent extremism group ang voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan at isinuko ang 8 matataas na kalibreng armas sa isinagawang balik loob program sa headquarter ng 90th Infantry Bigkislahi Batalyon sa Barangay Kabingi, Dato, Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur noong ika-30 sa buwan ng Hulyo taong kasalukuyan. Formal na inipresenta ang mga nagbalik loob kay Brigadier General Edgar L. Cato, Assistant sa Division Commander ng 6th Infantry Campila na Division at Commander ng 6th of 1st Infantry Unified Brigade. Natanggap o tumanggap din ang mga ito ng cash at rice assistance mula sa lokal na pamahalaan, Ministry of Social Services and Development at Ministry of Public Order and Safety or MPO sa BARM bilang suporta sa kanilang panibagong buhay. Ayon pa kay Brigadier General Cato, patunay ang patuloy na pagbabalik loob ng mga dating armadong kasapi sa lumalakas na tiwala ng mga komunidad sa mga programang pangkapayapaan ng pamahalaan. 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tira po ang kabuuan ng ating radyo natin balita.
Ngayon ay araw ng Friday, ika-31 sa buwan ng Hulyo, 2026 at ikalabing-7 sa buwan ng Shafar 1448 sa Islamic Isra Calendar. At bago ho tayo magpaalam, hello po kay Simbay Adam, hello sa iyo madam. Good morning po, watching from Takurong City. At hello din po sa ating mga avid listeners kay Kakanoray Daudasa na dyan sa may Lugay-Lugay area. At sa lahat po ng alumna na Udasan family, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At sa lahat po ng ating mga avid listeners, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa ganito ring oras. Ayan, hanggang sa muli, sa ganito ring oras sa Timpila, 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license, BCTR, Sir Previ Jawarila at sa aming news head, Miss Noronisa Mamintal Kusin at sa aming mga media technician, Sir Arturo Dumaran at Sir Pelayo Dudong Humawan sa pangunguna ni Sir Joseph Dasilio. Ito po ang inyong nakasama, radyo natin Caroline Abbas. Magandang umaga, Central Mindanao. Manatiling nakatutok sa 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo.